Subscribe now. Yun! Talagang sabay-sabay. Gumaya lang ako kay Rice. Parang hindi ako lilipad kasi ang bigat ko. Ayun. Yan. Nandito na naman tayo sa tambayan ng paboritong tambayan dito sa Canada, ang Spot Pinoy. Ayan. Teka, ako ba ang naglalag? Oo nga. Oo, Pansin ko nga. Ako Kala ba? ko ako. No, si Mark. Hindi Ikaw. ako. Ako rin Naglag naglag sa akin si Mark eh. Oo, ayun din naman pansin ko. Okay. 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 Ikaw. Take two. Ulitin Okay. mo na lang, Mark. Take two. 3, 2, 1. Yeah. Yun! Ayan. Nandito na naman kaming tatlo. Ayan. Welcome sa Spot Pinoy, ang bagong tambayan dito sa Canada. Ayan. Maraming salamat Welcome. sa Hello, tumangkilik guys. sa episode namin. Yan. It's episode 3. Okay, mainit-init at never-ending issue ng cost of living ang aming pag-uusapan in this episode. Nako, sino unang magsasalita tungkol dito? Hirap na ba tayo kayo sa mahal ng gastusin dito sa Canada? Yan ang tanong na nga lang. Yan. Kaya mo, o nababaon na rin kayo sa utang, tayo sa utang, tulad ng sinasabi ng marami. Diba? Yan yung yan yung tinuturong dahilan kung bakit sinasabi nila na marami na daw nag-alisan dito sa Canada at nag-uwi na sa kanilang bansa, mga Andre, no? Yeah. Yung napakataas na cost of living dito sa Canada. Kumusta na ba kami? May laman pa ba ang rent? Kamusta na ba ang mga pamilya dito sa Canada? Naghihirap na ba dahil sa cost of living o kaya pa ba? Ayan. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. Samahan nyo kami uli sa isang oras o higit pa, depende. Malalaman natin. Kinabahan na si Ina. Pasubali agad Kinabahan na si Ina. Isa lang muna. Mga Dre, ano pala, no? Alam niyo ba itong ina-upload ni Ina, mga Dre? Kumbaga, as is na to. Wala lang edit to. Kaya kung napanood nyo, ayan yung pinaka-version niya, mga Dre, no? Walang walang modification. Di ba, Ina? Kung meron man, tipong very minimal lang. Yung mga matagal lang yung lag, paiikliin lang, yung mga gano'n. Pero hardly edited. Sige, who will start the discussion dito sa cost of living? Sino ba nag-welcome? Di si Ina. Mark. Mark, ikaw na mauna. Dahil mahilig si Mark magkwento niya sa mga vlog niya, di ba? Nag-grocery ka, nagko-coffee ka. Mahilig ka sa grocery, Mark. Tinitignan ka ang kotse dun sa bago mong vlog. Oo, yan. Yung pa, yung kotse. Kung napanood nyo yan. Tumitingin lang ako ng sasakyan kasi si Lian, yung panganay ko, magdadrive na yon. Kaya kailangan na namin ng pangalawang sasakyan. Ayun, yun lang, nagtitingin-tingin lang. Ayan. Pero nakita ko sa presyo ng mga sasakyan ngayon, nagtaasan na rin. Parang lahat talaga, nagtaasan na talaga. Ayan. Buti na lang di ako nabudol. Nabudol? Ibig sabihin may posibilidad. Ibig sabihin may budget ka din kahit papano. Ganun ba? Hindi, nagtitingin kasi matatapos na yung sasakyan. Dahil pera to. Mapipilipas mo na yung isa mo. Matatapos na yung isa. Next year, tapos na yon. Ayan. Sana all. Sana all. So are you going to eventually get him a car soon? Kukuha talaga. Kasi kailangan para at least dalawa yung sasakyan sa pamilya namin. Kasi si Lani, hindi pa siya nagdadrive, di ba? Marami nga nagsasabi na kumuha ka ng iba pang sasakyan. Hindi yung isa lang yung sasakyan nyo. Ayan, kailangan na talaga kasi magdadrive na si Lian. Okay. At least. May budget pa din sila kahit paano to afford a second car now. Congrats! Mababayaran na pala ni Mark, Rice yung... Buti pa nga. Kaya nga, sana nga all, di ba? Tumaas pala yung insurance ko, Mark. Imbis na, inaasahan ko nga, imbis na mabawasan, kasi parang second year ko na sa TD. Dati, nasa 146 lang, no? Nadagdagan yata ako ng $10 mahigit. Sabi ko, ba't ganun? Imbis na bawasan. Di ba? Kasi hindi ka naman nag-claim.
Oo. Sabi nila dahil daw sa inflation nga. Ah. Sabi ko, "Bakit gano'n?" Pero So, nahuli ka, nahuli? no. Hindi rin. Kung Kasi yun ang yung huling illegal parking, oo, pero yung mga violation na beating the red light, walang gano'n. wala. Ayun. Pambihira. Inflation nga talaga. Oo, sweldo lang rin ho ang kakapiranggot kung tumaas dito mga dre 'no. Kaya nga hindi rin kung sa inyo po sinasabi niyo na hindi nakakasabay yung sweldo, dito parang ganito rin, 'di ba? Mm. Sa'yo Mark, magkano pinakamalaking increase mo? Kasi kami merong union kasi sa company namin. Kumbaga Okay. naka-fix kami ng 5 years yung CBA namin. May increase talaga yun every year. Na Yung umaabot ba ng dollar? hindi, mga ano lang 50 cents. Mga ganun din. Laki, 'di 50 ba? cents, 75 cents. Parang ang Yes. $3.50 yata sa 5 taon. Sweldo kasi mga dre 'no, malaki kinalaman yan sa yun nga sa cost of living namin dito mga dre 'no. Mhm. Especially Ang upa ng tanong bahay, diyan, 'di ba? Mark, ang tanong dito sa Oo. inyong dalawa, kasi alam mo again, lugi na naman ako sa issue na 'to because ako naman ay working from home for a website based in Manila pa, okay? So ang sweldo Uh-huh. ko pesos pa pumapasok sa bangko ko sa Pilipinas. Pero ang tanong ko sa inyong dalawa, Mark, basically ikaw you are, padre de pamilya, 'di ba? Sa Oo. sinisweldo mo kasi pinag-uusapan natin ang cost of living, eh. Ano, is it enough to sustain the needs of your family? Ikaw tsaka sa asawa mo, yung kita niyong dalawa. Ayan, magandang Yan. tanong yan. Magandang tanong yan. Napaseryoso eh. Hindi ko Nakakainis. napag-isipan yan, Dali, yeah. Yun lang naman yun Napaseryoso. eh. Oo. Pero kasi medyo mataas yung sahod ko kasi 10 years na ako. 'Di ba? Pero kung babasihin mo kunyari parehas kaming minimum ni Lani, hindi kakayanin. Sa gastos namin talaga hindi kakayanin. Kaya gano'n. Hindi talaga pero Minimum ngayon ba kasi si Lani, Mark? ha? Minimum Oo. si Lani? Oo, gano'n lang. Magkano ba minimum diyan? Matanong ko muna saglit, magkano minimum diyan? Ang alam ko 14. Ayon kay Google Ina. Oo, Bali alam hindi. ko. Alam mo, ginugol ko yan eh. Sa Saskatchewan, kung nasan si Mark, Oh. teka nga, ano ba ito? Nawala naman yung ginugol ko. Iba kasi yung sinasabing minimum wage sa livable wage. Siyempre, ang Yun. sinasabi nung iba, ang minimum wage sa Saskatchewan, I believe, is about 14 or 13 or 14. 14. Tapos Oo. tataas siya sa October ng 15. O yun. Oo. Pero ang sinasabi ng nung article na nabasa ko kanina, sa Saskatchewan, for you to be able to live comfortably, ang livable wage daw ay, tingnan mo, teka nawala. 1790 sa Regina, kung nasan si Mark, at 1895 sa Saskatoon. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Mark, kung talagang minimum, Hindi baka kakayanin. mahirap. Talaga Ang kakayanin. tanong, how did you survive, Mark, earlier? Kasi sabi mo, in 10 years, syempre, tumaas na ng tumaas yung sweldo nyo. Nung nag-start out kayo ni Lani, kamusta kayo nun? Nung dati, nahirapan ako nung wala siyang trabaho. Yung pagdating niya dito. Pero 2017 yun eh. Nahirapan ako noon. Kumbaga, nag-OT-OT ako. Malakas pa yung kumpanya dati noon. Pero ngayon, kailangan mo talagang dumiskarte. Katulad ng meron kaming YouTube. Yun talaga, ang laking tulong sa amin ng YouTube. Kaya maraming salamat sa laging nanonood sa amin. Ayan, kung hindi dahil sa YouTube, talaga, hindi namin kakayanin. Hindi namin kakayanin. Kasi yung bahay pa lang mortgage. Mortgage namin, property tax, utilities, insurance. Yan kasi sa inyo yun Dami, no? Dahil bayarin dito, mga dre. Pamilya to, pamilya. Yung utilities, kasama dun yung kuryente, tubig, internet, heater. So yun ang utilities na babayaran. Tapos, pagkain namin, groceries. Tapos yung miscellaneous, yung gamit ng mga bata, damit, ganun pa, di ba? Ayun. Kaya kung hindi ka talaga didiskarte ngayon, kunyari, kulang. Lang, yung talagang lang namin, trabaho lang namin, hindi namin kakayanin. Ngayon, Mark. Ngayon
Hindi namin kung walang YouTube, kung sasabihin ko na talaga, kung walang YouTube, hindi kakayanin. So, ano lang, parang magiging break even kami. Okay. Break Ikaw, even. Rice? Ako, kasi ang sistema namin, kumbaga hati kami sa gastusin, ano. At nung dumating ako dito mga dre, that was October 2018. Medyo mura pa yung bahay noon. Nung dinatnan ko sila misis, sa tinitirhan nila 3.5 din yun, no. Ang upa lang nila doon, 5.5 pala, 3 yung kwarto. Ang upa lang nila is 800. Pagtapos after a year yata nung nandito na kami, kinailangan namin lumipat. The same size ng bahay, 1.2. From 800 naging 1.2. Buti nung panahon na yon, kumbaga sumabay yung pagtaas ng sweldo ko. Nung una, kumbaga pagbayad ng apartment dito sa 800, may sobra pa akong pera, no. Tapos nag-increase ako, di mas natuwa ako kasi malaki-laki yung excess na pera ko. Pero nung lumipat kami, yung isang sweldo ko, 1.2, minsan kulang pa sa bahay. Gano'n na siya kamahal, no. Imagine yung mga groceries pa, di ba? Tapos mga insurance, cellphone. Pero somehow, those time kahit papaano, ano pa rin okay pa din dahil nga okay mataas yung bahay pero yung mga presyo ng bilihin hindi gano'n kamahal. Mahal in a sense na nung time na yon yung bigas o yung mantika mga dre, yung mantika sa Costco, magkano nga yun? $20, yung $21, 5 gallons. Ngayon alam niyo kung magkano na? 40 na po, mahigit. Doble. Grabe, Doble na. Mantika. Yung sa Superstore din, yung mantika sa Superstore dati 4, ngayon 8-9 na rin. Grabe, nagdoble po yung presyo. Oo. Pero the thing is, yung problema kasi ng inflation, it's a worldwide problem. Although sabihin mo ng generally, mas mataas din naman talaga guys ang bilihin dito sa Canada. Pero nagsitaasan din talaga ang presyo ng bilihin in many countries, including the Philippines. Halimbawa, yung sister-in-law ko, kakauwi lang niya from a vacation last week. Grabe daw parang hindi ka rin makalabas ng bahay kung nang hindi ka magko-consume let's say ng 1,000. Easily, ubos yun. Baka hindi pa buong araw yun. Si Rice, galing ng Pilipinas. Ikaw Rice, sabihin mo nga, ganun din ba experience mo? Kamusta yung bilihin? Hindi kasi ako nung una, pamamasahe lang 200 lang, no. Sabi ko nga 200, balikan, uwian, pupunta ako dun sa tinatambayan ko. Palugaw-lugaw lang ako sa sa gilid ng kalsada Pero para sa taong nakatira doon, I don't think na, sabi nga nila sa akin, magkano pamasahe mo pre, papunta rito sa atin? Sabi ko 200. Mahal naman. Sabi nilang gano'n, no. Minsan kakain pa ako ng lugaw, mga halagang sabihin natin 40 o 50. Ibig sabihin kung sa Pilipinas ka at yung kinikita mo gano'n, 500, di ba? Talaga. Kalahati na agad, di ba? Sine nga lang din Ang sine sa Pilipinas ngayon, 300, 400 plus. Ang minimum wage sa atin is about just 500 something, I think. Isipin mo, for you to afford grabe sa atin. isang araw na sweldo. But anyway, sige, wag na, mahirap din talaga ikumpara sa bagay sa'yo. Diba? Oo. Pero ang tanong dyan, talagang parang nag-i-interview na lang ako, no? Kasi ang katotohanan dyan, sa experience ko dito sa amin, my husband is the main provider. Dapat nga niyaya akong magsalita yan dito. Kailangan guess. He pays for our rent, our car, and everything that comes with the car, yung insurance. Ako ang sagot ko, groceries and utilities. Na fortunately, at yung gastos sa mga anak ko, syempre, thank you sa childcare benefit. Pero yung childcare benefit, iniipon ko siya for the baby. Halos hardly touched siya. Nagagalaw, laking pasasalamat ko doon. Syempre, 2 years old pa lang anak ko, pero malaki-laki na rin ang kanyang ipon. Tapos meron siyang insurance, etc. Buti na lang yung kinikita ko doon sa aking thrice a week na show online ay sapat para makakontribute ako ng lahat ng kinakain. Malaki, Mark, malaki. Hindi, ikaw naman. Sapat siya para sumapat pang gasto sa Canada. Pang napainom tuloy ako.
Okay, Hindi, kasi bigay niyo na lang sa akin 'yun basta laking pasasalamat ko at hindi ako nagde-daycare, 'di ba, kasi oo, naaalagaan ko yung Tama. ano ko dito. tumaas ba yung Tapos utilities natin? yung asawa ko sinuwerte din naman kahit papaano sa Kuryente. trabaho. Sa inyo Mark, sabi mo 'di ba 5 years kayong CBA. Oo. Meron din ba kayong tinatawag na top rate? Meron, top rate na ako ngayon kasi 10 years na ako na kumbaga yung class hours mo, pag nakuha mo yon top rate ka na. Yun. Tapos, ang maganda pa kasi sa trabaho namin kasi, kaya hindi ko maalisan. Kasi di ba tanong ni Rice dati, but yung last episode, kung napanood niyo yun, puntahan niyo yung last episode. Yun, na kung bakit hindi ako lumilipat ng trabaho. Kasi nga, yung trabaho ko ngayon, everyday may bonus siya. Pagka may siniset siyang target, kunyari 95% lang yung kailangan mong gawin, pag higit ka dun sa 95% na yon, bonus, bibigyan ka na ng bonus. Kunyari, naka 130% ka, 120. Everyday yon na-accumulate yon. Tapos, every payday, nakakakuha ka ng bonus. Teka, yung bonus ba nakadepende kung magkano yung isosobra mo? Kung ilan yung isosobra mo? Oo, yun. Kung ilan yung, kunyari, 95 lang hinihingi ng company. Ginawa ko 200. Oo, di bonus yun. Gano'n, mas malaki yung bonus ko. Mas malaki yung bonus ko kumpara sa'yo. Parang gano'n. Dahil 130 ka lang, 200 ako eh. Oo, parang gano'n. Mas malaki sa akin. Oo, basta kunyari ako, for example, every day, nakaka 130% ako, 125%. May bonus ako every day. Kaya gagalingan mo, di ba? Para may pang-grocery ka. Kaya yung iba kasi sa amin, hindi na lumilipat ng posisyon. Ayaw na mag-supervisor, ayaw na pumunta sa opisina. Kasi pag sa opisina ka, medyo mababa pag nasa... Walang incentive. Yung walang incentives. Hindi katulad... Kaya pala madami kang pang-grocery. Hindi katulad ng Costco to eh. Hindi katulad ng hindi, meron din sila sa opisina, may yung bonus. Yung pala yung sikreto mo. May bonus din sila sa opisina, pero lang, parang quarterly yata. Pero yung Mark, yung mga presyo ng ng mga pinamimili mo ngayon, di ba? Ay, tumaas na, grabe. Kung yung mga vlog namin na last 2 years, gano'n, tinitignan na. Pag nung meron kaming vlog na 278 yata, punong-puno na yung lamesa namin o 178. Pero yun yung 178 eh. Konti na lang talaga yung nabibili namin. Kasi yung bigas, di ba? Karne. Bigas, ang laki ng tigas ng bigas, di ba? Bigas, malaki. Dati pag nag-sale yung bigas, meron pang ano ba, 10.99? Oo, yung rooster, yung rooster. Ngayon sale niyon 13 na ng rooster. Mura pa sa inyo, no? 88 lang ba? Sale price na yung 8.99 dati, 8.99. Oh. Kaya, di ba kami pag nag-grocery kami, nakita mo minsan yung mga previous vlog namin last 2 years, kompleto kami, family. Pag ginawa namin ngayon, baka umabot, pag lahat kami kasama sa grocery, kasama lahat ng mga anak ko, mga dinosaur. Dinosaur tawag ko doon. Pag kasama lahat yung 5 kami, baka umabot kami ng 500. Pag buo kami pamilya mag-grocery. Kasi dampot dito, dampot doon. Ganun kami dati. How often ba kayo nag-grocery? Kasi ako naman, yan naman task ko, grocery. Tatlo Weekly. lang naman. Weekly. Oh my gosh. Ako, alam mo ang strategy ko. Alam nyo, syempre, kung mataas ang cost of living, dapat puro may mag-strategize kung paano gagastusin ang inyong limited budget, di ba? Ako, as much as possible, mag-store ako for a month. Tatargetin ko na yung frozen, yung freezer namin, punong-puno yung tuwing nag-grocery kami. So, pero alam mo yung sinasabi ni Mark, before, inabutan ko pa na ang for each grocery run namin, tipo mga kulang 300, ang dami ko nang nabibili nun. Ang dami na talaga. Oo. Ngayon, mahina na ang mga 350, mura pa yung 350. So, abot ako ng mga 400, 500, mga ganyan. Kaya ko yung sa isang buwan ipatagalin. I don't know, 3 lang naman kami, baby ko yung mga... Kasi kami, parang alam mo yung pantry namin, parang tindahan yun. Oo. Ngayon, parang grocery na. Lalo na pag walang pasok, pag nagbukas yung ganun, kung ano yung bagong grocery na yun. Kaya sabi ko nga sa vlog namin, kami, sa pagkain talaga kami magastos. Yun doon kami. Yun ang pinakamalaking doon na pupunta yung pera namin.
sa pagkain talaga. Parang hindi kami nagtitipid sa pagkain. Kumbaga pag pagkain kami, yan ganun kami. Sa amin kasi ang tinuturing kong pinakamalaking gastusin talaga is yung renta ng bahay. Especially ngayon, no. Dumating na yung notice, increase na naman ng mga dre, no, ng upa. At sa amin kung magkano yung binigay, $70 ang gustong i-increase sa amin ng landlord. Ang laki talaga. Yeah, napakalaki nga. Ang in-increase namin for 30 I think. $30? Dito sa malapit sa apartment dito, parang 100 yata yung in-increase ng ano. Grabe yun. May guidelines sa amin, may guidelines na nilabas na allowed lang sila ng 4% up to 4.6. Dapat po, tingnan nyo kung nasang city kayo, like kay Ina sa Toronto. Tingnan niya kung ilan yung inallowed ng... Oo, hindi. Nasa letter na parang this increase is within the allowable rate na pinapayagan. So parang may ganun. Again, kung 20, 30, 40, tanggapin ko na lang yun. Hindi pwede na, pero sa amin 70, masyadong mataas considering na kumbaga wala namang, unless na may pinagawa sa bahay nyo o ini-renovate. Yun yata yun, pag mini-renovate yata pwede, increase. Pero wala parang yung nabalitaan ko yata parang may ni-renovate dun sa unit nila. Kaya ganun itinaas ng rent. Tsaka dapat kasi, ito po para sa akin lang, no. Kasi po dati, no, nung naniningil pa ako ng mga upa, kung magbigay talaga ng increase, malaki mga dre, no, above sa inire-recommend ng city o ng Montreal mismo. Ngayon, ang style po, kung hindi kayo tatawad, katulad ng isa, hindi siya tumawad, unang binigay sa kanya 50, hindi siya tumawad na dapat sana mga 20 o 30 lang yun, then sige, 50 lang naman The next year, dagdag uli. Kasi po taon-taon nag-i-increase dito. Nagdagdag ng 40. So, laki naman. Di ba? The following, nung sumunod uli, nung third year, magdadagdag na naman. 40 na naman. Di ba? Imagine po kung hindi ka magre-resist o hindi mo questionin yung increase. Imagine taon-taon po, no? Hanggang hindi mo na mamalayan, ang laki na nang na-increase sa inyo. At laki po yung kinalaman nun sa epekto nun sa budget nyo. Malaki yun yung every year ang increase. Ganun ang increase, Andrea. Medyo masakit yun. Kita mo nga sa 70, di ba? Pambihira. Yung 2 years ago sa amin, 20 lang naman yung in-increase. Ba't sa akin parang maliit-liit Ba't ganun? Okay na lang, thank you. Tapos kuryente. Ang nakakatuwa dito, di ba? Dahil sa inflation, tumaas na lahat, no? Pati yung paniningil sa inyo ng gobyerno, nag-inflate din. Oo. Di ba? Ayan, pwede ba natin pag-usapan yan? Kasama naman sa issue ng cost of living, ang taxes na yan. Siyempre, maingat sa mga tao. Sobrang laki ng taxes dito sa Canada. How do you feel about it? Mahirap na nga buhay, ang laki pa ng kaltas. Yan. Yun talagang mo dito. Talagang umibigat yung bato ko pag yan ang usapan Pag pumunta ka talaga dito sa Canada, paglapag mo pa lang sa aeroplano, tandaan mo sa sarili mo na tax talaga. Lahat ng galaw mo dito may tax talaga. Kaya siguro nga isa sa ang laki ng nakadikit na dito 'yon. Pero gusto ko sabihin na sige. Mark? Sige. Yun nga, ibig sabihin naman, nararamdaman mo. Oo, yun. Katulad sa amin, yung child tax, di ba? Yung tatlong yung sinasabi ni Ina. May natatanggap. Kaya okay na rin. Diba? Yung sinasabi nga ni Ina na kumbaga hindi nyo nararamdaman pero sa Pilipinas halos parehas lang yung kinakaltas na tax sa Pinas. Oo. Mas mataas pa din dito yung tax rate. Pero kinakaltasan din naman yung sweldo sa Pilipinas ng tax. Ang tanong, ano ang nakuha? Yun ang Wala namang monthly, di ba? Wala namang monthly. Oo. Sa hospital bills ko, nung magulang ko, sino ba sumagot nun? Private insurance. Hindi naman gobyerno. Ewan. Oo. Kaya okay na lang din sa akin. Para sa akin. Ilang percent ba sa'yo, Mark? Nasa ilang percent yung... Di ba, PST, GST? Bali parang 11%. Hindi, all in all, kasama yung mga, let's say, yung AI, yung
Hindi mo nako-compute mo ba kung ilan lahat kung magkano yung nawawala sa sweldo mo kada payday? Hindi ko tinitingnan pero basta Hindi mo pag napunta. pag kumita ka ng mga 3,000 mahigit, mga 3,000, mga ano dun, mga 2,000 na lang makukuha mo dun, parang gano'n. Akalain mo nakaka-3,000 ka, 'di ba? Mga gano'n na lang. Laki nga ng sweldo Kung mo, OT-OT kung okay OT-OT kung ka. ba yun? Akala Oo. ko hindi ko agad narinig yung kung, eh. Kung OT-OT ka, ikaw naman. Kaya pala yayamanin 'to. Kung Oo. OT-OT ka, gano'n, maano ka, tapos pag sumabay yung holiday, tapos yung bonus mo. Kasi ako, sabihin ko na nga yung bonus ko. Ang pinakamahina kasing bonus na nakukuha, 250 per A payday. day? Per What? payday naman. Oo, per payday. A day? Pinakamahina yon, yun yung tamad ka pa. Pag tinamad ka, may nakukuha ka talagang 250. Tapos pagka Malaki, 'di ba? 200 to 250, pagka tamad-tamad ka nung cut-off na yun. Ibig sabihin mga Pero 50 isang araw. mga 40 siguro, parang O, 'di gano'n. ba? Ang laking ano nun, 'di ba? Ang laking inject nun sa sweldo mo, 'di ba? Oo naman. Pagka yung talagang sipag-sipagan ka talaga, Uh-huh. yung talagang yung dun sa amin sa phase 2 sa kabila, grabe ng mga bonus ng mga nun. Ayaw mo lumipat ang posisyon ng mga yun kasi nga nakukuha talaga nila yung sa bonus. Nagpo 400 per payday yun, mahigit yung mga yun. Pag grocery na, ano? Oo, kaya isipin mo, isang buwan, 800. Hindi para ka nang meron isang trabaho sa di ba? Oo. Kaya yun. Parang isang buong part-time na Yun, parang isang Parang nag-Uber ng ano. Oo. Napasundot-sundot. Ganon. Sa akin kasi mga 200, yan. Tapos, i-increase na lang pagka masipag ako. Pagka, yung walang Anong araw ka pa masipag? May araw ba yan? Oo, may araw kasi na pag may nakasalubong ka, kwentuhan kayo, yung mga kasi diba nagdadrive ako ng forklift, di ba? Pag may nakita kami nagkukwentuhan, syempre ikaw, kanina pa ako nagtatrabaho, pagod na ako, hindi ko kwenta ko ngayon. Pag kumuwento ka, ayan na, napapasarap ka na, bumababa kasi. Pang grocery na yan, Mark. Isipin ko nung grocery na yun. Teka, Dre, pang 1 kilo bigas na yung kwento mo, eh. Ganyan din ako mag-isip nung kumikita pa ako regularly. Oo. Ayun, ganun eh. Pero ayun, yun lang kasi sanayan na rin. Minsan kasi may araw na tamad-tamad ka. Yun, mga ganun. Oo. Ako swerte rin yung asawa. Talagang kinikwento ko na lang yung sa asawa ko, baka magalit kinukwento ko. But siya din, parang almost automatic meron silang overtime na isang araw. 'Di ba? 5 days a week ang trabaho. 5 days a week ang trabaho, Monday to Friday. Saturday, halos pinapapasok talaga sila every week. Parang sa isang taon, isang buwan lang siguro yung buong Saturday, Sunday siya off. Oo. So, automatic OT pay siya. So, malaking bagay din na sa amin. Pero pag yung sa cost of living kasi, yung pagka hindi ka nag-OT, ngayon yung sa taas ng pag hindi ka gumawa ng paraan na kumita pa ng extra, kakapusin ka talaga. Feeling ko lang. Hindi. Parang hindi na, sa mga to mga Dre, kumbaga, ako, tinutukoy ko, yung ang sweldo is, hindi naman mataas, hindi naman mababa. Pero sa palagay ko, mga Dre, hindi sapat yung isang trabaho. Let's say, di ba kahit sumisweldo ako ng $25, bahay, sasakyan, yung pa lang mga Dre, pag may sasakyan ka, automatic po may insurance ka. Patang insurance. Bali yung sasakyan mo, kakain na ng 1,000 yun. Diba? Buti nga, luma yung kinuha ko, di ba? Nasa nasa magkano sa akin. Sasakyan ko po, 520, ang insurance ko, 160. So, yung palang pong dalawa na yun, magkano na? 680. Gasolina. Yung gas mo. Tapos yung insurance ng bahay. Di ba? Parang, sabi ko nga pambihira, nagtatrabaho lang ako dito para lang ipinipid mo rin sa panggastos talaga. Eto na. Sige let's shift.
a little bit. O di itatanong ng mga tao, ba't pa kayo nandyan? Baka naman mag-goodbye Canada na rin kayong dalawa, kayong tatlo, dahil puro hirap na hirap naman pala sa buhay ang mga yan. Hindi, dito naman kasi sa Canada, ayan kahit na alam mong mabigat yung cost of living kasi marami kang may isip na pagkakakitaan. Maraming oportunidad. Maraming opportunity. May mag-i-sponsor pa sa amin. Napapainom mo ko ng tubig. O sige, go. Tapos? Yun. Marami kasing opportunity, di ba? Maraming pagkakataon na kumita ka. Basta marami kang may isip na kumita. Kaya nakakayanan pa naman, pero mahirap, pero nakakayanan pa naman yung taas ng cost of living ngayon dito sa Canada. O ikaw, Rice. Si Rice yata gusto na mag-goodbye Canada din ito, Mark eh. Hindi, kung may pera ako, sa totoo lang. Sa totoo lang. Hindi, Makandre, no? Ayoko kasi magsalita sa paraan na kung baga, masisiraan kayo ng loob. Hindi po ganun, Makandre, no? Tsaka, marami nga, Makandre, no? Segue lang ako, no? Kasi maraming nagsasabi na pag puro ka reklamo about sa gastusin is, o kaya marami kang reklamo sa trabaho o sa Canada in general, ba't hindi ka nalang umuwi ng Pilipinas? Parang ganun, mga dreno. Na, o kaya, sasabihin sa'yo, pinahihina mo yung loob ng iba. Kumbaga, ang layon mo lang is ipakita sa kanila yung totoong buhay, kumbaga, yung totoong nangyayari dito sa loob ng Canada, di ba? Namubulol-bulol pa, mga dreno. Kaya mo yan. Uuwi ng Pilipinas dahil sa taas ng cost of living, siguro hindi, mga Andre, no? O kaya hindi ka na ba pupunta sa Canada dahil mataas yung cost of living? I think, punta pa rin po kayo. Kasi especially, sabi nga ni Ina, mga Andre, no? Kung isa sa alang-alang nyo, yung pamilya nyo, yung mga anak nyo, mas maraming dahilan para magpatuloy kayo pumunta rito sa Canada kesa sa Pilipinas. Diba? I mean, yung opportunity, mga Andre, no? Oo, mataas yung cost of living, pero makakagawa ka ng paraan eh. Maraming, diba? Ang daming, dito available na pwede kang mag-double job kung kaya mo. Diba? Triple job kung gusto mo. Nasa sayo po kung anong gagawin mo dito. Pero kung tatamad-tamad ka at mahal ng lahat, nakakatamad. I think let's just be frank about it. Sa Pilipinas, siyempre masarap naman mamuhay. Taga doon tayo eh. Who doesn't wanna live in our own country? Pero ang sitwasyon kasi sa Pilipinas, ayon na lang sa observation ko at sabihin mo ang dati ko namang trabaho, very exposed ako sa problema ng ating bansa, literally. Baka sinisiraan yung Pilipinas, hindi po. Mas mahirap mamuhay if you are an ordinary person back in the Philippines. The way I see it, you have to be somebody to live very comfortably in the Philippines. Kailangan talaga yung pag-aaral, yung educational attainment mo as much as possible, maganda para makakuha ka ng trabaho na maganda ang bayad. Siyempre, not everybody has access to quality education. Pero marami pa rin mga public school products na produkto ng mga public school system na magagaling ha. Pero those people need to work extra hard to make it, 'di ba? Doon nagkakaiba yung yung may connection. Connection pa isa. Kumbaga, let's say si Mark works as a warehouse worker, 'di ba? Dito naman. The hard work kahit paano pays off here. Sige please, ikumpara natin sa warehouse worker sa Pilipinas. Hindi ko alam. Kasi kung uuwi si Mark, anong gagawin mo, Mark? Mag-warehouse worker ka din doon because that's the job that you know to do. Kung matatanggap pa siya. Sige na. Pero halimbawa na lang, di ba? Pagka may edad na, medyo nahihirapan na. Na ako ngayon 29 na. Mahirapan na ako. Kala ko 28 ka pa lang. Magka-29 na ako, Dre. Pero di ba? Totoo. Ang laki ng pagkakaiba ng bunga ng ordinaryong tao. Parehas ordinaryong trabaho. Hard work dito. Halimbawa na lang yung nurses, 'di ba? Kaya nga nagsisialisan yung mga nurses natin. Hindi lang sa Canada, going to other countries as well. My God, they're nurses
alam mo yun, ang baba ng sweldo sa Pilipinas. Dito, in Canada and US, kung saan man Magkano nila ba dito? mas gusto. Magkano sa Toronto, Ina? Ang nurse? Oh, I think mahina sa kanilang 30 plus na starting. Oh, dito sa ano na yan. Oo. Dito, starting dito, nasa 38 yata. Oo, maliit na Laki, yun. no? Pero kaya nga yung sinabi natin na sa cost of living, pag isa lang ang trabaho mo, hindi kakayanin. Pero kung nurse ka naman, baka kahit isang trabaho kakayanin. Pero depende pa rin sa ano, sa hindi kung paano gastos ka mo. talaga, lifestyle. Sa lifestyle mo. Kasi Lifestyle. kung parehas, baka may mag-comment sa atin na yung 15 parehas minimum pero nakaka-survive sila. Yun ay sinasabi natin depende po sa lifestyle. Kung kami po sa pamilya namin parehas po kaming minimum ni Lani. Tapos malaki yung pamilya. Sa lifestyle namin ay hindi po talaga kakasya yun. Yun yung sinasabi po namin. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan para mapunan yung lifestyle na gusto mo dito. Correct. Ganun. Gagawa ka talaga ng paraan. Oo. Sabi ko nga, hindi kami uuwi. Hindi kami uuwi. Hindi, walang gagawin sa Pinas. Wala. Ako, meron akong pwedeng gawin sa Pilipinas. Ayan, si Ina, mga gagawin? Ang tanong ko, asawa ko, anong gagawin doon? Ayun, tapos siya ng nursing, magda-nurse siya doon, oh my gosh. Diba? Kulang pang makabayad kay sa kotse sa sweldo niya. Tapos na kami titira. Siyempre, gusto ko kahit pa paano maganda-ganda kung mag-apartment kami doon. Alam mo yun, what can we afford? Na ewan. Kaya yung kaakibat ng cost of living talaga, kailangan mo talaga niya ng sipag, diskarte. Yan. Sabi ko, marami ba talagang umaalis sa Canada dahil sa mahal na cost of living? Or kasi diba may mga reports na yun ang nasa isip ng marami dahil meron naman talaga nababalita ng mga umaalis. But I have an observation about yung mga reports saying na mismo mga locals, 'di ba, umaalis sa Canada. Hindi lang yung mga immigrants ang parang na-turn off at umuwi sa pinanggalingan nila, yung mga Canadians mismo. Pag binabasa ko yung mga storya nila, so they move to a different to a cheaper country where their Canadian dollars can get them more. Mas marami silang mabibili dun sa pera nila. Yun ang malaking pagkakaiba sa mga galing sa Pilipinas and other poorer countries pag nangingibang bansa. Yung mga OFW natin, nangingibang bansa at magtatrabaho doon sa pupuntahan nila, di ba? Because it's their better wages, etc., etc. Yung mga nababasa ko so far na mga Canadians na umaalis, bit-bit nila yung pera nila galing sa Canada. They either work remotely, they have businesses. Again, they're still earning Canadian dollars. And ginagastos lang nila yun sa ibang bansa, cheaper country. Kaya ba ganun ba ang mga Pilipino kapag umaalis? Hindi. Wala nga bit-bit yung mga OFW halos di ba? So that's a big difference to me. Ibig sabihin, they're still earning from their economy. It's just that the Canadian dollars are getting them more things in other countries. Please correct me if I'm wrong. Observation articles na nababasa ko. Mataas yung cost of living pero hindi yun katulad sa amin, di ba? Oo, mataas, di ba? Halos minsan kakapusing ka sa sweldo pero hindi yun sapat na dahilan para basta ka lang tumalikod sa Canada. Especially, yun nga, wala ka namang gagawin ko sa Pilipinas kung Pilipino ka, di ba? Unless na siguro magne-negosyo ka. Kumbaga, for good. Matagal ka nang nagtrabaho rito, nakaipon ka na, so bye-bye Canada. Not because mataas yung cost of living, kundi dahil may sapat na akong pera. Di ba? Parang ganun. Kasi yung makukuha mong retirement dito, baka yun swak to sustain you in the Philippines. Nako, may katulong ka na, no? Makakuha ka dito. Oo, may kasambay. Kaya sabi ko nga kay Lani, pagka nag-retire tayo, sa Pilipinas na lang para mas malaki yung tapos balik-balik ka na lang dito, balik ka na lang yung babalik-balik na lang. Sabi kong gano'n. Gano'n yung gusto namin. Pero yung aalis dahil sa cost of living, hindi. Kahit hilahin mo ako pa sa aeroplano. Libre pa masahe. Sagot ko na air ticket mo. Hindi
Hindi lang siguro yun ang factors ng kaya Marami, Marami. Hindi lang cost of living. Pilipino, hindi mo mapapaalis. Matitibay yung mga Pilipino. Double job ka na lang, di ba? Oo, gagawa ng paraan yan para mabuhay. Hindi yan tatambay dyan na hihiga na, wala na, ang mahal ng pagkain, hihilata ka. Hindi. Hindi yan gagawin. Magre-reklamo pero hindi susuko, mga Dre. Oo, yun. Siyempre, sino ba naman tao, baka sabihin ng mga, yung mga kaibigan natin dyan, reklamo kayo ng reklamo, umuwi na kayo. Siyempre, tao rin naman kami. May damdamin din naman kami. Dito nga nagrereklamo ka sa Pilipinas pa. Exactly. Diba? Oh my God. Gawa na lang ng paraan. Diskarte. Diskarte, mga Andre, no? Diskarte. Sa taas ng cost of living, kailangan yung humanap ng ekstrang pagkakakitaan. Dahil nga may pagkakataon na hindi sasapat talaga, mga Andre, no? Yung isang trabaho lang. Oo. Pero do you feel na, hindi, ano ba yung tanong ko? May naisip ako kanina, gusto kong itanong sa inyo. Ano ba to? Kung naiisip nyo ba kung nasa Pilipinas kayo, ngayon, yung parang, ano yung mga, mali yung tanong ko. Ano yung mga na-afford nyo ngayon, despite the high cost of living, na alam mo kung nasa Pilipinas ka, naku, baka hindi mo makakuha. Yung magandang sasakyan. Oo, nababayaran ko yung sasakyan ko na maganda, di ba? Nakakapag-drive ako, gano'n. Nakakapag-travel kami. Every summer, nakakapag-travel pa rin kami kahit mataas ang cost of living. Kung gagawa ka talaga ng paraan, katulad ngayon, di ba? Magta-travel kami itong summer. Ngayon, nag-a-apply ako for Uber. Para yung gagastusin sa summer, ngayon, makikikitain mo na ng paunti. Diskarte talaga. Huwag niyong hayaan na kainin kayo ng cost of living talaga. Hindi na natin mapipigilan yung pagtaas talaga ng mga bilihin talaga. Didiskarte talaga tayo. Ikaw, Rice? Ako? Ako naiisip ko. Hindi, mga Andre, no? Nabanggit ko nga kasi dati kung anong meron kami dati, no? Sa Pilipinas, kung ano mang nararanasan ko rito, mga Andre, dito ko lang naranasan yun. Sa Pilipinas, let's say sa pagkain, mga Andre, no? Parang pinaka-special is bulalo. Di ba? Yung ganon. Sa pagkain pa lang, mga Andre, no? Dito, kahit pa paano, nakakakain pa sa labas, kahit mataas yung cost of living, nakakapunta pa sa buffet na sabihin natin, mga Andre, na lagyan ko na ng presyo, no? Na $50. Grabe. Diba? Isang tao. Sa Casino Montreal. Yun nga yung binlog niya, pinanood ko. 50 doon? Mahal. Dalawa lang kami, ha. Alam mong ginastos namin doon, 160. Sabi ko, na steak. Kung nandun kami sa Vikings, apakaraming choices, 1,000 lang isang tao. Lungan ka na nun. Hindi, mga Deno, seryoso. Seryoso yung sinasabi ko, mga Deno, na kung nasa Pilipinas ako, wala akong ma-afford. Especially kung trabaho ko. Ano ba mga naging trabaho ko sa Pilipinas, mga Deno? Sinihan. Quality control, maganda lang yung pangalan, pero ang sweldo, minimum ng Cavite. Di ba? Yung ganon. Yung hindi sapat para Jollibee lang, wala na isang araw mong sweldo Di ba? Yung ganon. Kaya hindi ko nababanggitin yung sasakyan kasi lalong wala ka pag-asa, mga Dreno. Kung nasa Pinas ako. Yun na nga Exactly. Yun yung point nung sinasabi ko rin kanina. Naalala ko kasi may nagko-comment na isa sa aking vlog. Sabi niya, Ina, bakit yung mga kinakausap mo puro mahihirap daw sa Pilipinas? Talagang pag magpunta yan dito sa... Tataskin ko. Sabi niya, talagang pag pupunta yan sa Canada, maganda na talaga yung buhay, tingin niyan dito. Iba yung tingin nila, no? Sa loob-loob ko, and your point is, exactly, yung sinasabi niya is the reason why Canada, to me, is better. Because that person, kung sino man kinakausap ko, if he or she does the same thing back in the Philippines, hindi niya makukuha yung kasiyahan niya sa Canada. Yeah, exactly.
na nakukuha niya sa Canada. Pangit lang ng ugali nun, di ba? Parang pangit ng perspective niya na ang Canada, bagsakan ng mga walang pag-asa sa buhay. Exact. Yung sinasabi niya is actually proves the point na if you do the same thing back in the Philippines and in Canada, mas maraming bunga rewards dito, di ba? Yun Pangit ang ugali, nakakainis. Bablock ko na nga yun. Ako yata yung in-interview mo mahirap eh. Sira, hindi mga ganung naghahanap. Ewan ko ba? Hindi, parang ang siguro nakuha niya yung ganong isipin kasi nga, nung yung sumikat sa TikTok, yung scam yung Canada, sabi ni Kuya, yung Canada daw is para sa mga hindi pinalad sa Pilipinas, mga dreno. Yung ganon. Yun ang pagkakasabi niya, di ba? Naman. Hindi pa yan si Inan. Alam mo, ayok. Ay, just me. Marami kaya nga yung na-generalize, di ba? May pupuntang ganon, di ba? Tsaka ano bang masama kung ganon yung kaya di ba naghahangad ka na magandang buhay? Ano bang masama doon? Kaya nga. Malay mo, gusto lang nila kaya pumunta dito dahil sa pag-ibig. Dahil gusto mo ng pamilya. Di ba? Tama ka. Panahin mo na si Ina. Panahin mo ng pana. Di ba? Iba-iba ang dahilan ng mga tao para lumipat. Iba-iba yung dahilan. Ako, kaya kami pumunta dito dahil para mapag-aral ko yung mga anak ko. Para hindi na kami masyado mahihirapan. Yung ganun. Hindi naman, ang sarap ng ayoko sabihin. Sa trabaho ko, umi-sleep ako minsan-minsan doon. dito sa trabaho. Baka ka na lang kasama mo pag tulog ka. Kilala ko ng mga kasama ko. Yung mga makakapanood dyan, alam nila, natutulog. Napapa-sleep ako. Pero dito, hindi ko magawa yon, di ba? Ibig sabihin, mas okay pa yung trabaho ko doon. Sa trabaho ko ngayon dito. Pero, rewarding lang yung sahod dito. Kasi nga, dito, nabibili mo yung, hindi naman lahat ng gusto mo, pero yung mga gugustuhin mong iba, pwede mong pagandaan. Di ba? Pwede mo pwede ka makadiskarte. Ako iniisip ko, kung ano man ang tinaas ng cost of living dito, tatanggapin ko na yun dahil dun sa free schooling at free healthcare. Maraming di ba? Malaking bagay na yun. Okay na yun. Hindi ko na iisipin, di ba? Di ba? Kahit mataas yung cost of living, yung tuition ng anak mo, Ina, di ba? Libre. Exactly. Hindi, kung yung college ang poproblemahin ko, akin na yun. Pasalamat ko na libre yung grade school, high school. Tsaka high school. Ipon na ako, di ba? Tsaka ang style, mga dreno, let's say, pupunta kayo ng Canada, para makabawi kayo sa cost of living, damihan nyo na lang yung anak nyo. May mga gumagawa niyan, Raisa. Narinig ako. May mga story ang ganyan Bakit? Bakit? Bakit kaya? Kaya rin hindi natin alam. Bakit ewan ko, actually, they're myths kung tawagin. Yung mga pamilya daw, anak ng anak na lang. Kasi nga, bawat bata may nakukuhang alam. Isipin mo, if you're living in a province here in Canada, that's hindi yung kamahalan. Kung may 3 kang anak, baka yung nakukuha mo sa tatlong anak mo na yun, renta mo na yun. Diba, Mark? Halos. Pero pero hindi ko na-advise yun na kayo talaga. Hindi ko alam. Joke lang yun, joke. Pero may ganun talaga. May mga nagsasabi na yung iba talaga, mga dreno, na talagang nagpaparami na lang ng anak. Kasi nga, pwedeng hindi na sila magtrabaho. Let's say 5 yung anak niya, di ba? Tapos, single parent siya. No, imagine, di ba? Single parents ka, mas mataas yung makukuha mo sa gobyerno. Kasi may bracket yan eh. Talagang talong-talo mo yung inflation tsaka yung cost of living kahit gano'n. Balik na balik sa iyo. Meron kang mga yung mga climate na ganyan. Di ba? Climate. Sa'yo na napunta yung tax namin. Ay nako. Hindi kasi yun nga, tawa-tawa ng tao, baka sabihin nila tayo. Yung cost of living talaga, nandiyan na yan, kahit sa bansa yan, tumataas naman nandiyan na yan. Kaya, huwag kayong matakot sa Canada, huwag kayong uuwi. Pero,
may vlog ako na 3 araw pa lang umalis na ng Canada. Oo. Siyempre, alam mo, meron Yeah. talagang May hindi mga rin ganun talaga. meron talagang hindi rin swak sa Oo. kung hindi naman namin kayo pipilitin, 'di ba? We're just saying, if you are hardworking, there's good prospects, 'di ba, sa Yeah. future. Pero kung ayaw nyo talaga, edi go back. It's that simple. Huwag kayong Kasi ano, sabihin eh. huwag kayong matakot mga Dre, no? Sa Oo. halip, kumbaga, paghandaan nyo yung pinaka-worst na pwede nyong maranasan dito, di ba? Kasi, una sa lahat, iniwan mo yung bansa mo, you're moving into a new country. Sa totoo lang, di ba? Parang, and then you will demand na dapat ganito gusto kong buhay, dapat ganito kong buhay. Uy, hindi tayo taga dito to begin with, di ba? We're asking this place to adopt us. Alam mo yun? Tsaka yung time frame, mga Dre, no? Yung time frame para hanapin mo yung buhay na gusto mo. Kasi sabi ko dati, mga Dre, no? Parang nababagalan ako sa buhay ko sa Canada. Sabi ko, ilang taon na ako dito, parang wala pa rin nangyayari ka ako. Wala akong ipon. Tapos, wala pa akong nabibili na something significant sa Pilipinas, mga Dre, no? Like, bahay o kung ano man. Nabanggit ko yun sa isang kaklase ko na nasa US. Buti nga, sabi niya sa akin, ilan taon ka na ba dyan? Sabi ko, 3. Sus! Sabi niya, bagong-bago ko pa lang dyan eh. Nagmamadali ka. Sabi niya, it takes time, di ba? Sabi ko, bakit? Ikaw ba? Ilan taon ka na sa US? 10. Sabi niya, at least kung, di ba? Magantay ka, 5 to 10 years. So, baka doon mo palang makita, di ba? Yung bunga ng pagsisikap mo o paghihirap mo, di ba? Hindi yun. Dahil lang nakatungtong ka ng Canada. Boom! Di ba? Oo. I think mindset talaga ang mahalaga eh. If talagang dadating ka dito, na puro nega na ang nasa isip mo, magiging miserable ka talaga. Lahat makikita mo. Oo, lahat ng pangit talaga makikita mo kapag pangit ang isip mo. Ang daming magandang i-appreciate eh. Di ba? Yeah, totoo. Diyos ko, ako sabi ko nga sa pinakauna kong vlog lang nun eh, yung simpleng pagising ko, ang bango ng hangin. Alam mo yun, ewan ko mababaw pero tuwan-tuwa ako dun. I mean, the little things that you appreciate, it affects your mood and overall mindset towards where you are. Diba? Yung efficient in a way yung public transport. Tutuwa ka, yung ganyan. Isipin mo, balikan mo yung MRT sa Pilipinas. Oh my gosh, yung pila ng mga kababayan natin. Diba? Ano pa ba? Yung linis ng mga kalye, the infrastructure, public services. Saka yung disiplina ng tao. Disiplina sa tao. Yung mga Pilipino dito, sumusunod sa mga tawiran. Punta ka sa Commonwealth, ewan ko doon, di ba? Ay. Yung safety nga, sabi ko, ako talaga pansin ko yung safety pagdating sa kalsada sa Pilipinas. Kasi nga, grabe, talaga. Parang doon, parang dikdikan doon. Pagka nainguso na, kailangan mainguso mo para makapasok ka, di ba? May pasok mo. Yung disiplina. Ay, baka sabihin na sinisiraan niyo yung bansa natin. Hindi naman. Ayun yung maobserbahan. Masabi ko nga, nakarating ka sa di ba? Kumbaga, nakarating ka sa Canada o kahit saan man na medyo maganda yung sistema nila, di ba? So, may iwasan mo bang maipagkumpara o mahiling man lang sana na sana mag-improve tayo, makarating tayo sa ganung sitwasyon, di ba? Yung ganon. We all want the best for the future. Yeah, exactly. Kung nasa Pilipinas yung mga ganung bagay, mga Dre, may imagine nyo kung gaano somehow nakakatulong yun para kahit paano less stress ka araw-araw, di ba? Yung yung tatawid ka, biglang titigil na lahat yung sasakyan para tumawid ka lang. Gano'n. Kahit malayo pa yun eh, kahit malayo pa, di ba? Dito. Kasi malayo pa lang kunyari tatawid ka, malayo pa lang sila, hihinto na. Kung gano'n kaya sa atin, no? Ewan ko lang. Sa atin ganito, napansin ko sa lugar namin sa Cavite, no? Nagugulat ako kasi naka-red, kasi may forcer sa nakatayo sa gitna, no? Naka-red, pero pinapago niya. Tapos naka-green dito, yun ang naka-into. So, sabi ko, pambira, kinukondisyon mo yung isip ng tao, di ba? Na gumawa ng mali eh.
Ngayon, madaling hating gabi, 'di ba? Naka-red, walang sasakyan eh. Yung! Eh, 'di ba? Yung gano'n ang Ay. yan ang cost of living mga dre, 'di ba? Yan ang cost of living. Oo. Mako-cost talaga yung ano mo doon. It will cost you your life, hindi mga dre, no? Pero Kumbaga, napansin ko sa mga bills nyo, nagtaasan talaga lahat. Heater. Ay, hindi tumaas yung ano namin, yung utilities. Ay, hindi Hindi rin. tumaas. Ako din hindi. Tumaas sa inyo, Mark? Ay, siguro kasi dumami kami. Siguro. Ang maganda pala dito sa amin, isa lang binabayaran. Yung na Hydro-Quebec, sa ano lang, sa kuryente lang. Sa tubig, wala. Libre na ang tubig nyo? Wala. Kasi nakasali sa electric yung hot water na. Oo, yung hot water, yun. Kasi nga dumadaan sa ano yun, kasama sa Hydro-Quebec. Pero yung tap water na malamig, libre? Walang water. Oo, Ako din wala. wala kaming water. Wala kayo. Sana, Meron kayo, Mark? Wala rin, isa lang sa inyo, Ina, ang bill? Hydro lang. Yeah. Oo. May laki-laki lang ano yun. Kasama Niagara yung sewer eh. Sewer tsaka water. Tapos basura, magkakasama yon. Basura, kita mo, ikaw may binabayaran ka pa. Monthly ba yun sa basura? Oo, lahat yun. Magkakasama lahat yun. Sewer, water, tsaka yung, ano ba yung sinabi ko? Yung basura. Yung bill na yun, magkakasama siya doon sa isang ano. Ganun Kita mo, to, di ba? Pero, Kaya magastos din pag homeowner ka, ano? Oo, kasi may property tax ka, meron kang house insurance, may utilities ka, di ba? Tapos yung maintenance ng bahay. Kailangan mag-allot ka ng pera sa every payday mo, kaya ano, pera nga para doon sa masisira dito sa bahay. Katulad nung kagabi, yung furnace ko medyo parang tumutunog. O yun, maintenance yun, malamang hahanap ako ng titingin doon para ako na lang, titignan lang pala eh. Pakita mo sa akin sa video. Hindi ko kaya siyang buksan eh. Naisip nga kita, Dre. Sabi ko pa, alam kaya ni Dre? Kasi hindi ko kayang buksan. Hindi mo makikita mo kung parang may lumalagitik siya sa loob. Pero nung tinaasan ko naman yung heater, hindi na naman tumutunog. Pag nag-i-increase lang siya ng heat, parang may tumutunog ng konti. Wala yan, baka ano lang yung contactor lang. Yun, siguro. Pero ngayon naman, wala na naman. Kaya yun ang mga kaakibat pag may bahay ka. Maraming binabayaran. Correct. Meron pala akong gustong itanong sa mga kanood nito. Kamusta ang kuryente ninyo? Kasi hindi ko alam kung ako lang, namumurahan ako sa kuryente dito sa Canada. Overall. Kumpara sa Pilipinas, kasi mahal ang kuryente ko nung nag-apartment ako mag-isa ko. Yung condo ko mag-isa ko sa Pilipinas, ang kuryente ko nun, about 4,000 pesos. A month. A month. Mag-isa lang ako noon. Sabi mo na malakas ako mag-aircon. Dito sa Canada, yung apartment namin, parang mas maliit doon. Mas mura rito, mas mura. Magkano kuryente mo? 80, 60? 60? Ganon. 56, 60. Mga ganon. Wow, mura. Hindi ko nga alam bakit mura sa amin. Mas mura Sabi mo rito. na mataas ang 70. Umaabot minsan ng 70. So, hindi ba kayo lagi nagluluto? Ako lagi ako nagluluto. Kasi imagine, no? I'm just curious Kasi alam mo sa Pilipinas, pinakamataas po ang rate ng kuryente natin in kasi Southeast Asia. May bracket. Mahal na sa Pinas. Pagka na-hit mo yung bracket na mag-iiba na yung price. Baka? Okay. Doon ka lagi sa minimum siguro, kaya mababa. Katulad sa amin kasi, na-hit yung bracket na tataas. Kaya mataas sa inyo. Pero naranasan namin na summer, no? Pag summer talagang 3 aircon minsan gumagana sa amin. Oo. Pero ang pinakamataas na binabayaran namin for 2 months is siguro nasa 300, 250 hanggang 300. Pag winter. Pag winter, ganun din. Kasi hindi kami heated, unheated kami, Hindi, pag summer, mas 120, ganun every 2 months. 120 every 2 months, 3 aircon. 60, diba? Mura yun. Mura. Sabi Mapapasa. ko
Mura nga eh. Ontario kami pareho ni Rice. Oo, no. Medyo mahal yata sa comment kayo mga taga Saskatchewan dyan. O talaga magastos. Hindi, magastos Mark, na mas magastos. mahal kasi bahay sa'yo. Oo, bahay kasi. Oo. Ay, di, Mark. Kasi nga, Yung mga may furnace kang sarili. Magkano yung sa'yo, Mark, ang average nyo sa kuryente? Nasa 200 plus kami. mura pa rin. Aman. Mura pa rin yun para sa Pilipinas. Aman? Sa Kasi sila Pilipinas. 500. Alam niyo sa Pilipinas, mahina. Ewan ko na naman. Ito na naman, sa bahay naman namin. Kasi ako may condo ko. Pilipinas, sinatdown ko nga aircon eh. Ang Magkano? Maabot ba ng 13,000? 15,000. Mga 15,000 dun sa bahay na hindi kalakihan. Grabe, 15,000. Ewan ko, alam niyo, baka sabihin, Ina, masyadong malaki. Ewan, malakas mag-aircon yung kami May sa mahal bahay talaga sa Pinas. namin, no? Mahal. Pero dito, hindi naman kami nagtitipid sa lamig at init na kailangan namin. Mas mahal talaga sa Pinas. Di ba nga nung unang uwi ko, ang yabang ko pa eh. O sa aircon sa baba, may split type kami sa baba. Oo, nakita ko yun. Sa kwarto ko, may window type Oo. na ordinary. Sabi ko, sige, buksan nyo dyan. Bukas din ang aircon sa kwarto, no? Ako, walang problema yan. Ako magbabayad eh. Gano'n, no? Eto na, siguro mga 15 days pa lang ako o 18 days sa Pilipinas. Lumabas yung bill. 8,000? Ha? Wala pa akong isang buwan dito ah. Oh, 8,000, no? Exactly. Sa $200 na may get kagad yun. Yeah, Pero may tagaktak nagtip na yung pala. pawis ko. Di na ako nagbukas ng aircon eh. Dapat pala naka-inverter na kasi yung mga friends natin sa Philippines ang ina-advise mag-inverter na kayo. Malaki daw talaga natitipid as opposed to mga ng aircon. But anyway, curious lang ako kung kamusta yung kuryente sa Pilipinas kung may mga kapanood man sa amin. Pero grocery, kayo, magastos kayo, Rice. Grocery. Kasi, ewan ko siguro problema namin yung wala kaming certain budget para na naka-allocate on certain things. Grocery. Walang budget dyan. Basta Ano, kung lang nung kailan meron, gano'n. Hindi, mamalengke siya. Let's say, Sabado na malengke, gumastos ng 150. Magkano ba typical? Hindi kasi para-parehas, no? Minsan may week na pupunta ng Costco, isasabay yung mga karne. O Asian Tapos store, meron pa. Oo, Asian store. Hmm. Yung gano'n, so aabot kami ng 300. Nakagastos na ng 300, ako naman, walang ganito, walang ganyan, bibili pa ako. Tapos, the following week, magkasunod na week bibili na naman uli. May naka-stay pa naman. May naka-stay, pero bili pa rin ng bili. Ganun nga kami, kaya weekly rin. Siguro nasa 600 or more. 600 plus. Kaya sinasabi ko sa asawa ko, nandito na tayo, bilhin mo na lahat ng bibilin mo. Kasi kapag pabalik-balik din kami, ay nako po, dampot ng mga hindi kailangan ipabalik. Kasi kami, di ba? Yun ang... Lagi kami nagbablog, di ba, ng grocery. Pag sinabi, kulang tayo ng ng patatas. Okay, patatas na. Pagbalik, imda. yung patatas namin, isang cart na yung okay, Gusto ko, mantika. Pag may kulang sa bahay, gusto ko ako lang bibili. Para, kasi pag may bibilin ako, ano bibilin ko? Mantika, tsaka itlog. Mantika, itlog, alis. Ano na tayo past 1 hour na tayo. Pero ito pala naalala ko, kung may scam man dito sa Canada, speaking of grocery, ang pinakamalaking scam dito para sa akin ay dollar store. Ilang beses ako, sige dollar store tayo, bibili lang ako ng ganito, ganyan, lintik. Wala akong alisyat punta ng dollar store na hindi ako nakabili ng minimum 50, yung dapat na tipong piso lang. Sa dollar store yun sa dollar store. Nakakainis tong dollar store na to. Nakakuha ka ng ng lahat Budol yung dollar store. Yun ang kakampi, mga Dre, no? Yun ang kakampi nyo rito. Pag medyo mabigat-bigat na talaga bilihin, sa dollar store kayo. Okay, may Renaissance. Ang dami din magaganda, hindi lang pagkain sa dollar store. Yung mga maliliit na mga kung ano. Ito si Ina, hindi naman ito nagpupunta sa sa mga Village Valur o kaya Renaissance. Sa mga thrift stores, nagpupunta rin ako. Grabe. Ukayan, Kahit Ina. sa Pilipinas, nag-uukay din ako, no? Oo naman. Grabe kasi yung ukayan dito. Sabi ko, parang bago na rin ang presyo dito Kaparehas lang. Sa mga new immigrants dito, malaking bagay yung mga thrift stores, di ba?
Oo, yan Yung ang Village Balur, mga dre, ito yung mga papunta sa Canada, kung sakaling pupunta kayo, kasi merong Renaissance, doon walang tax. Village Balur, doon may tax. Mhm. Kaya lang Renaissance kasi talagang parang mga beat up na rin yung ano eh. Pero tiyaga lang mga dre, no, makakakuha kayo ng mga jacket na medyo mapapakinabangan nyo pa, especially kung bago kayo, para hindi kayo masyadong masaktan sa gastusin. Oo. Eh, tumili. Yung anak ko ang ingay sa labas. Hoy! Hindi, Ay, naku, sige. pack up na natin to. Yeah, we Oo. should wrap Okay. up. A minute and 5. Ikaw na mag-bye-bye, Mark, dahil ikaw naman nag-intro. Ayun. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin ng 1 oras at mahigit. Sabi sa inyo, 1 oras mahigit. Nagdilang anghel ka, oh. Di ba? Sabihin mo nga, yayaman ako, Mark. Sa susunod na episode uli, abangan nyo. Sana samahan nyo uli kami sa aming pag-uusap. At may kukontakin na tayo na kasama natin sa susunod o kaya susunod na mga episode. Yeah. Ayan. Para mas marami tayong insights na mapag-uusap. Marami tayong mapag-uusapan. Ayan. Alam, Sana para kumain. maiba naman eh. Para maiba naman, baka sawa na kayo. Oo Sawa nga, na kayo grabe sa amin. naman. 3 episodes pala kami. Sawa na kayo sa amin. Naghahanap na kayo ng iba. Sabi nyo nga, hindi kami bagay ni Rice. 2. Ihahanap na namin si Ina ng bago niya kasama. Sira kayo talaga. Ay, nako. O sige na, magbabay na tayo. And Bye guys. Thank you so much. We'll see you guys in the next episode. Bye. salamat, Spot Pinoy. Yeah. Subscribe now.